May libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga wais na paraan para mapanatiling sariwa ang gulay. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang mga berde at madahong gulay pagkatapos hugasan ay mainam na ibalot sa dyaryo. Ilagay ito sa isang container o sealed plastic bag bago ilagay sa ref. Ang mga kamatis na may i-store lamang sa room temperature at ilayo sa direct sunlight dahil napapabilis nito ang pagkahinog. Ngunit kung ito ay hinog na, ilagay na lamang ito sa ref. Paalala naman, ang bawang, huwag balatan kung hindi gagamitin. Ilagay lamang ito sa isang open container. Habang pagdating naman sa patatas, ilagay ito sa paper bag o ibalot sa dyaryo. At para naman sa biniling sitaw, carrots, broccoli, cabbage at celery, ibalot ito sa paper towel bago ilagay sa resealable plastic bag o container at saka ipasok sa ref.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ang oras 9 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. At kasama niyo na naman sa isang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Tayo ay nasa ika-4 na araw sa buwan ng Pebrero ngayong taon at narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong BBM idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice. PNP Anti-Cybercrime Group bumuo na ng team na mag-iimbestiga sa pagkalat ng peking medical test results ni Pangulong Marcos. Rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na kasuhan ang ilang senador dahil sa flood control scandal, paninindigan ni Senador Lacson. Satisfaction rating ni Pangulong BBM sa bagong SWS survey manatiling neutral. Mag-asawang Diskaya namumurong kasuhan ng tax evasion ng Department of Justice. Tourism materials na may litrato ni Secretary Frasco pinatatanggal ng kalihim. Pagbuwag sa travel tax iminungkahi sa Kongreso. Signal number 1 ng bagyong Basyang itinaas sa ilang bahagi ng Surigao. Dump truck nahulog sa bangin, siyawang patay sa Bayawan City, Negros Oriental. At halos 1,000 kabahayan natupok sa malaking sunog sa Pawi. RH Break Time! Yan ang mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga balita. Idineklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance o kulang sa sapat na batayan ng dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa botong 42-1-3, ibinasura ng komite ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. Samantala sa botong 39-7, idineklara ring insufficient in substance ang reklamong inendorso ng Makabayan Bloc. Dahil dito tapos na ang impeachment proceedings laban sa Pangulo at hindi na umabot sa pagdinig ng mga sinumpaang salaysay ng mga nagreklamo at ng Pangulo, gayon din sa presentasyon at pagtalakay ng ebidensya. Inaasahang isusumite ng komite ang ulat nito sa plenaryo. Narito ang bahagi ng kanilang deliberasyon. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. In favor of the motion, 7.
And those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Tapos ang kaso. Samantala, ginagalang na militar ang paggulong ng demokrasya sa harap ng impeachment complaint laban sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla matapos ang paggaya ng tangkang pagpapatalsik sa Pangulo sa iba sa nakalipas na mga pangikayat na bumaliktad ang mga kasundaluhan. Sinabi ni Colonel Padilla na mananatiling non-partisan at apolitical ang AFP at hahayaan nila ang usapin sa makukulang ahensya ng pamahalaan. Nato si Colonel Francel Padilla. We remain a professional organization. So tuloy lang din po tayo sa ating mandato. Sa ganyang usapin po, since hindi po kami sumasali sa usaping politika, we leave this po to the involved agencies po to address. At this point in time, we are trusting our democratic processes to take its due course po. Makailang ulit nang nakiusap ang sandatang lakas na huwag silang kaladkarin idamay sa politika at sa halip ay dalhin sa tamang proseso ang mareklamo laban sa administrasyon. Samantala, inilutang naman ng AFP na may namomonitor silang susubok na sirain ang kanilang hanay bago ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang narito ang mga naging pahayag ni Army Colonel Audi Mungao at dating Governor Luis Chavit Singson. Samantala, bumuo na ng team ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para imbestigahan ang pekeng medical test results ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumalat online. Ayon kay Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Wilson Asueta, nakipag-ugnayan na rin sila sa iba pang ahensyang may kinalaman sa pagsisiyasat. Hindi naman nagbigay na detalye si Asueta kung may natukoy na silang personalidad sa likod ng pagpapakalat ng dokumento dahil patuloy pa ang investigasyon. Posible mo nang maharap sa kaso ang sino mang mapatutunayang responsable, kabilang ang paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa unlawful use of means of publication at unlawful utterances. Matatandaang ang kumakalat na peking dokumento ay nagsasabing may severe sigmoid diverticulitis umano ang Pangulo na nangangailangan ng agarang operasyon na kapwa pinabulaanan na ng Malacanang at ng St. Luke's Medical Center. Nananatiling neutral ang satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pinakabagong survey naman ng Social Weather Stations SWS. Ayon sa SWS, 43% ng respondents ang dismayado sa performance ng Pangulong Marcos habang 17% naman ang undecided. Kung ikukumpara noong September 2025 ratings, ang kanyang gross satisfaction rating ay naitala sa 39%, habang ang undecided ay 17%. At ang gross dissatisfaction ay halos hindi nagbago sa 44%. Ang latest survey ay ginawa mula November 24 hanggang November 30. Gamit ang face-to-face interviews para sa 1,200 respondents na hinati mula Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Batay sa resulta, ang net satisfaction rating ng Pangulong Marcos ay pinakamataas sa Balance Luzon na may moderate positive 13
Habang sa Visayas ay neutral positive 2. Metro Manila poor negative 17. At sa Mindanao ay poor negative 29. Samantala, paninindigan ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga kasamaang senador sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Lacson, ang kanilang rekomendasyon ay naaayon sa mga nangyayari ngayon sa ibang investigating agencies. Kung maiiba ang kanilang report sa resulta ng investigasyon sa ibang ahensya ay doon magkakaproblema. Sabi ni Lacson, kung hindi siya makakuha ng isang lagda sa partial committee report ay wala siyang maisusumiting report sa Senate plenary. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson. Papanindigan ko yun. No, while the committee report or the draft committee report was prepared by my staff under the guidance of the General Counsel, Attorney Gerard Mosquera, who used to be Deputy Ombudsman for Luzon and dating special, very competent. And while sila yung nagawa, kasi lawyers ang magagawa niyan, I will take full responsibility sa content. Last night, while I was meeting, because diniscuss mo nga with the staff, binisita kami ni Senate President Soto and he also included his input which we accepted because ang concern nga yung mga personalities na may mention yun ang naging problema. Opo. Now I respect the opinions of my colleagues in this regard. So if I'm not able to gather or secure 11 signatures, then there will be no committee report. Sa ngayon, mananatiling draft lamang ang kanilang report hanggat hindi nakakakuha ng sapat na lagda. Samantala, tatalakay naman sa caucus ng mga senador ngayong araw ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga manumalyang flood control project. Ito naman ang sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos lumabas ang leak partial committee report na itinuturing nilang draft pa lamang at maaring magkaroon pa ng mga pagbabago o amendments. Sa panig ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ngayon pa lamang ito pag-usapan ng mga miyembro ng committee kaya wala pa maituturing na partial committee report. Ngunit kagabi ay lumabas ang sulat kay Lacson ni na Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri, Senator J.V. Ejercito at Senator Sherwin Gatchalian na nag-withdraw ng kanilang pirma sa draft committee report na naipresenta sa kanila. Naiintindihan umano naman ito na maaaring magkaroon pa ng amendments sa committee report. Kaya't mas gusto naman ito na makita muna ang final committee report bago sila pumirma sa partial committee report na itinuturing nilang draft report. Inirekomenda ng committee na kasuhan ng malversation of public funds, direct bribery, paglabag sa anti-graft law at plunder ang ilang mga dating kasalukuyang senador, congressman at opisyal ng DPWH. Sa iba pang balita, nakitaan ng Department of Justice ng prima facie with reasonable certainty of conviction o sapat na batayan para maghain ng mga kasong tax evasion laban sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Kaugnay ito ng dalawang magkahiwalay na reklamong inihain ng Bureau of Internal Revenue laban sa mag-asawa sa Department of Justice. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng DOJ na hindi idineklara ng mag-asawa Diskaya ang kanilang tunay na kita para sa taxable years 2020 at 2021 na paglabag sa Section 254 ng National Internal Revenue Code. Nabigurin umano ang dalawa na magbigay ng tama at wastong impormasyon sa kanilang income tax returns para sa parehong taon na itinuturing na paglabag sa Section 255 ng NIRC. Ginawa umano ng mag-asawa ang mga paglabag sa kanilang kapasidad
kalidad bilang sole proprietors ng St. Gerard Construction General Contractor and Development at Fine Things Fashion Warehouse. Samantala, ibinasura ng DOJ ang 3 reklamo ng BIR laban sa Diskaya couple kaugnay ng umano'y paglabag sa excise tax dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isinusulong naman ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang panukalang batas na naglalayong tuluyan ng alisin ang travel tax para mapababa ang gasto sa pagbibiyahe ng mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang House Bill 7443 o Travel Tax Abolition Act, alisin ang fixed travel tax na 2,700 pesos para sa first class passengers at 1,620 pesos naman para sa economy class. Sabi ng Congressman Sandro Marcos, mahalagang gawing mas abot kaya ang biyahe para sa mga pamilyang Pilipino. Ayon pa sa Presidential Sun, ang matas na gasto sa paglalakbay ang nakakaapekto sa galaw ng ating mga kababayan, paggastos at pag-ikot ng oportunidad sa ekonomiya. Kaya't mahalagang gawing mas abot kaya ang biyahe para sa mga Pilipino. Nakasaad sa panukalan ang pondong mawawala sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA, Commission on Higher Education at National Commission for Culture and the Arts. Dahil sa travel tax abolition ay maaring punan sa pamagitan ng General Appropriations Act. Samantala, palalawigin na ng Department of Transportation ang validity ng mga bagong rehistradong sasakyan. Ayon kay Acting Secretary Giovanni Lopez, mayroon ng inisyal na approval mula kay Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing gawing 5 taon. Ang validity nito mula sa kasalukuyang 3 years. Pinatitiyakan niya ni Marcos ang pagsasagawa ng maayos na roadworthiness check, kaya bubuo muna ng maayos na guidelines ang kagawaran kasama ang Land Transportation Office. Imumungkahi din ni Lopez na sa ika-4 na taon ay dapat sumailalim na sa roadworthiness check ang isang bagong rehistrong sasakyan. Target itong maipatupad sa darating na February 15 kung saan saklaw na nito ang lahat ng uri ng sasakyan kabilang na ang mga public utility vehicle. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lopez. Itong ilalabas po natin ngayon na from 3 years to 5 years, no, ito subject sa LTO, sa memorandum circular na nila, imumungkahi ko na on the 4th year, dapat may roadworthiness check pa rin. Ayun. May roadworthiness check pa rin. Ang pinapalaki po natin yung valid registration. No, ibig sabihin, hindi na nila kailangan pumila ulit ng pagkabahaba, hindi na nila kailangan mag-leave, sayang ang oras, but they should do a roadworthiness check. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Mga larawang kupas, hindi pala kupas. Mga larawan ni Tourism Secretary Frasco sa mga advertisement ng tourism. Ipinaalis niya mismo matapos questionin ni Senator Raffy Tulfo. Hindi ko pa sakay fresh. Larawang fresh. Larawang fresh. Samantala, dalawang pulis sa Makati na sinasabing bodyguard ni Rian Ramos na nanggulpi sa kanyang driver, ipapatawag ng NBI. Samantala, kahit mainit dito sa Metro Manila, nakatas naman ngayon ang signal number 1 dahil sa bagyong Basyang sa ilang bahagi ng Mindanao. At malaking sunog naman sa Tawi-Tawi. Nagkakasunog din sa Tawi-Tawi. Halos 1,000 kabahayan ang natupok. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH
Break time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oy, Hermana Rosie Sarangaya. Kuyang Larry Francisco, alas 4:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa ring inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Char
kulo sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakablo sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita. Sa Thea. Ganap ng alas 4:36 ng hapon. Standby Leta Narciso. Aba, ang Pangulong Marcos natuwa sa pagbasura. Ayan. Binasura na ba o hindi pa naman, ha? Pagdeklarang insufficient in substance ang impeachment complaint laban sa kanya. Pero ang report naman ni Manang Milky Riconan, yung dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo ay hindi pa maituturing na patay na. Buhay pa raw. At Senate coup nakabitin pa hanggang sa ngayon. Aba, tensyonado po mabigan sa Senado. Babalikan po natin ang mga balitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. Oras ganap na alas 4:36. Reach number 1 na naman sa Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, #World Class Theater Experience mula sa Broadway Classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory.
alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay at break time. I said I am for sex marriage if that is the trend of the modern times. If that will add to your happiness, I am for it. Who am I? You know, ano yung kaligayahan ng tao? Ibigay mo. Bakit mo pigilan? Why impose immorality that is no longer working and almost passé? Bahaw na. Kumusta ka na, Dong? Posible ipatawag naman ng NBI ang dalawang pulis Makati na inakusang nanggulpi sa driver ni actress Rian Ramos. Ayon sa NBI, tinutukoy pa lamang sa ngayon ang pagkakilala ng dalawang pulis. Sinabi ni alias Totoy ang driver na inaresto siya ng dalawang pulis sa Makati matapos ikulong sa condominium unit at tinorcho umano ni na Rian Ramos, Michelle D at Samantha Panlilio sa loob ng 3 araw. At kahit umano sa loob ng police station ay sinaktan din siya ng dalawang pulis at pilit na pinaamin sa akusasyon ni Nadina ninakaw niya ang ampaw na merong sensitibong larawan ng 3 magandang artista at mga beauty queen. Kaugnay nga ng balitang yan, Lakay, pinaiimbestigahan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang umunoy pambubugbog ng 2 pulis Makati sa PA at driver ni Rian Ramos na si alias Totoy. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, inatasan niyang magsiyasat sa aligasyon si alias Totoy ang Southern Police District. Ayon naman kay Makati Police Chief Police Colonel Pedro Alagano Jr., nagsumite na sila ng kinakailangang dokumento kabilang ang kopya ng CCTV footage sa NBI. Tiniyak ni Alagano na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Base sa aligasyon ni alias Totoy, tinorture umano siya ng 2 pulis Makati habang nasa kulungan. Pilit din umano siyang pinapaamin na ninakaw niya ang ampaw ni na Ramos na naglalaman ng sensitibong larawan. Sa ating mga reports, standby Raymond at Paas. May kudita na ba sa Senado? Standby man ang military gunan, dumako muna tayo sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos natuwa daw sa nangyaring pagdeklara ng Justice Committee ng Kamara na insufficient in substance ang impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, welcome sa Malacanang. Ang desisyon ng House Committee on Justice na ibasura ang 2 reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa insufficiency in substance.
Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, hindi na subaybayan ng Pangulo ang pagdinig pero naiparating na sa kanya ang naturang development. Sabi ni Castro, natuwa ang Pangulo dahil nasunod ang proseso at nakita ng mga mambabatas ng katotohanan. Naisaan ni Pangulong Marcos na umusad na ang lahat at tutukan ng ekonomiya at ang kapakanan ng mga Pilipino. Dinalula rin ng palasyo ang banat ng mga kritiko na kaya kumpiyansa ang Pangulo ay dahil hawak nito ang Kamara. Tugon ng palace official, kahit naman iyong mga hindi supporter ng presidente ay nagsabing mahina at walang merito ang naturang impeachment complaint. Pakinggan natin si Yusek Castro. Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Net Narciso para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Yes, Lakay? Di ko nakilala si Yusek Claire Castro. Parang Iba ba oral ay? parang bumata doon sa ano ha. Wala na yung signature niyang damit na may palikpik. May palikpik sa sa balikat. Sanay ka kasi Lakay na lagi siyang nakapilipinyana. Ayan. Bumagets. Parang bumagets sa dyan ha. Nagpa-facial ba? Ano kasi yan, ambush interview lang yan sa press working area. Mukhang nagpabelo. Ayaw ba? Maraming salamat, Miss Let. So, natuwa ang presidente, ha? Natuwa Lakay. Natuwa naman ang presidente. Ayan, nagtatalon ba sa tuwa? Napakampay. Ayan. Okay nga, Rod. Let's move forward. Sabi siguro, ay, salamat, ha? Mabuwasan ang sakit na ulo. Ayan. Okay nga, Rod. Lakay, kumpiyansa si presidente, umpisa pa lang. Pero wag siyang maging kumpiyansa dahil ang report ni Manang Milky hindi pa raw patay, ha? Yung impeachment complaint. Oo, ayan. Abangan pa pala. So, natutuwa siya para sa development ngayon. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Miss Lant, mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay. At mula sa Malacanang, ay ba may inaambus daw si Milky sa kamera, ha? May ambush interview. Sa Senado muna tayo yung kudita dyan. Alamin natin. Senate coup nakabitin pa hanggang ngayon. I-detalye mo balitang yan. RH28, Raymond Agpaas. Raymond. Mr. Mayor, nakabitin pa hanggang ngayon kung matutuloy ang naisin ng minorya sa Senado na sila naman ang mapunta sa mayorya at palitaan si Senate President Vicente Tito Soto III. Natapos na ang unang bahagi ng agenda ngayong hapon na pagbibigay parangal sa mga atletang Pinoy na sumabak sa SEA Games sa Thailand. Pagkatapos nito ay nagsuspend na ang sesyon. Kanina pa nakikitang nagkakaroon ng huddle ang mga senador at pinakaabala sa lahat si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kung hindi nakipag-usap sa mga kapwa senador ay nagtatawag. Ang hinahanap sa session hall kanina ay si Senador Mark Villar na hindi ko nakitang nagpa-attendance kaya't hindi pa makuha ang magic number na 13 para magpalit ng Senate President na sa ating nakanarinig kanina ay it's now or never. Si Senador Loren Legarda ang pinalulutang na posibleng maging Senate President kung makakuha ng sapat na numero ang Senate Minority. Ito si Raymond, mukhang si ang mastermind ng kudeta si Senator Alan, ano ha? Sino ipapalit? Si Senator Loren o siya mismo? Senator Loren daw, Mayor, kung sakali na makakuha ng numero. Bakit ayaw ni Senator Alan Peter Cayetano? Siya pala ang mastermind. Siya pala ang proponent ba daw? Oo, siya pala ang kumikilos yan. Ba't hindi siya? Ba't si Loren pa? Ay, yun na nga ang marami ding nagtatanong. Pero siyempre, kung sino yung dito na siyempre may mga malamang may mga ikinonsider nilang ibang dahilan. Mayor. Kaya yung kanina medyo nagtaka na rin ako dahil doon sa normally sa mga session days nung nakaraan mostly mga 22, 23 ang attendance. Pero kanina 19 lang yung nagpa-check ng attendance. Kaya doon ako nagtaka na mukhang yung iba mukhang sadya. Si kamo wala si Senator Mark Villar, si Utol Camille.
Di ba naka-maternity leave pa ba yung Lakay? Nakita kong dumating pero nawala din sa session hall kanina eh. Hindi ko alam kung may kausap sa labas or ano, pero nawala din pagkatapos na. Pero nakita ko nag-usap sila ni Senator Alan. Oh, ayan. Sino si Senator Camille Villar? Si Senator Camille. Kasi ang requirement dito, Mayor, kapag ganitong mga sitwasyon, kailangan physically present ka. Ganun ba? Hindi pwede yung pagboto na through phone, cellphone, gano'n? Kailangan present sa session hall. Oo, yun yung tinatawag, Mayor, na term na warm body. Warm bodies. Yung pala yun, ha? Speaking of warm bodies, ba't si Senator Marca Villar ang hinahanap? Di ba parating ang swing vote dyan ay si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid? Hindi ko rin nakita, Mayor, na bumaba. Aba, wala rin si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid sa baba, sa session hall? Hindi ko nakita nung pumasok ako, Mayor. Aba? Tingnan nga natin. Itinago ni Florante Rosales? Baka nagkape lang. Ni Ricky Ileto? Ayan. Medyo pa hard to get ba ang Senator Lito-Lito Lapid-Lapid? Ha? Basta ang alam ko, Mayor, miyembro ng Macho Black yan. Macho Black. Kung Macho Black, di Ping Lacson. Ping Lacson Soto. Ganun ba? Akala ko neutral siya. Ayan. Sige, di. Abangan natin. Teka muna, Raymond, yung nga palang yung committee report, ayan, halimbawa ay hindi pumirma yung 13 senators ba yung gusto ni Senator Ping? Parang 11 Lakay. 11 ba para maging official yung committee report? Kung halimbawa hindi dapat daw 11 yung 11. Dahil 20 yung membership ng Senate Blue Ribbon Committee. So at least majority 11. Yung naririnig ko kanina, nag-uusap yung mga senador, ang sabi pwede nang sponsoran ni Senator Ping yung partial committee report, pero hindi na daw niya babanggitin yung pangalan kung sino-sino yung mga makakasuhan. Parang ilalatag lang niya. At mukhang pumayag naman yung ibang senador. Hindi ko lang alam kung by this time ay nakuha na niya yung 11 signatures doon sa nilabas na report na pinipigil nila kagabi dahil hindi daw totoo, pero eventually yun din naman pala. Yung nag-leak, yung report mo kahapon, Finas report mo pa. Yung nag-leak. Yung pala, kahapon pala, Mayor, 6 na yung pumirma, pero nag-withdraw yung 3. Subiri, Hercito at Gatchalian. Pero ngayon, hindi ko alam kung nagkaroon ng pag-uusap dahil nagkokos sila kanina, pero wala namang nagbanggit kung ano yung napagkasunduan. At pero narinig ko sa plenary, habang nag-uusap yung mga senador ay ilalatag na ni Senator Ping, hindi nga lang magbabanggit ng mga pangalan na yung doon sa recommendation, pero naroon pa rin yun sa kanilang report. Hindi ibig sabihin na kung hindi man niya babanggitin sa plenary ay binago. Naroon pa rin yung mga pangalan. Kahit hindi banggitin, alam na Alam na this. yung paliwanag niya kanina, mayroon nung ma-interview na doon sa kanya kanina na kumbaga hindi pwedeng maiiba yung rekomendasyon nila doon sa aktual na nangyayari sa labas. Gaya ng mga investigasyon ng ICI, ng Ombudsman, ng DOJ. Sila din naman yung naiimbestigahan doon. Okay. Raymond, ano ang sitwasyon? Ganito, halimbawa, hindi pumirma yung 11. Ano ang mangyayari sa committee report dun sa findings ng Senate Blue Ribbon Committee? Mababaliwala na ba? Ayan, yung antagal na investigasyon, may mga na-contempt, may mga nakulong pa, ayan. At yung mga kitang-kita naman na meron pa umamin na involved sa ghost project, mga ganyan. Mababaliwala na yon. Ang pagkakasabi niya ay ang malinaw na statement niya kanina, Mayor, ni Senator Ping, kung walang 11 signatures, walang committee report. So kung walang committee report, wala. Anyari? Anong mangyayari? Wala na. Ang magkalimutan na, ganon. Libre na yung mga iniimbestigahan. Sino pa ang magpa-file ng kaso? Magre-rekomenda ng kaso?
Ayan, siguro baka ipapasok kung sakasakali ang mga nangyayari dyan, Mayor, kapag hindi nagpurso dito sa legislative investigation, ipapasa na sa mga agencies gaya ng Ombudsman o kaya DOJ. Ayun. So kahit na hindi official yung report, pwedeng ipadala sa DOJ or Ombudsman para maituloy ang investigasyon. Magagamit pa rin naman nila, Mayor. Kaya lang, siyempre, iba pa rin yung mayroong official report. Baka dito sa Senado. baka sabi naman ng DOJ, Ombudsman hindi official ito basura yan. Baka ganun patay. Walang backbone. Pero yun ang magkakaroon pag-uusap siguro dito at kumuha tayo ng impormasyon kung ano yung napagkasunduan at kung pumayag sila na ilatag ito at nakuha yung kailangang pirma. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At mula sa Senado, dumako naman tayo sa Kamara de Representantes kung saan ibinasura ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos dahil daw sa insufficient in substance. Pero ang sabi hindi pa raw patay, buhay pa. Ayan. Paanong hindi pa patay insufficient in substance na nga, hindi na ko yung requirements, manang Milky. Sino may sabing hindi pa patay? Aris number 12, Milky Regulan, please come in. Milky. Nakayataya masusing tinalakay at binigyan ng pagkakataon ang ma-endorser na nagsulong ng dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang depensa ni Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng House Committee on Justice, matapos ideklarang insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints. Ito ang isinampa ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Representative Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List at ang bayan na endorso naman ng Makabayan Bloc. Paliwanag ni Luistro, may pag-asa pang ma-overturn ang desisyon ng House Committee on Justice. Sa House rules, pwedeng mabaligtad ang rekomendasyon ng komite sa pamagitan ng 1/3 votes ng kabuoang bilang ng mga mambabatas sa sandaling nagbotohan na sa plenaryo. Kung mangyari ito, Lakay at Thea, sinabi ni Luistro, ibabalik sa komite ang report, kailangan nilang gumawa ng articles of impeachment. Narito ang pahayag ni Representative Jervil Luistro, ang chair ng House Committee on Justice. As the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, no? So, this committee report, of course, which contains the determination that both complaints are insufficient in substance, when taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. So to your question, I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Yan ang pahayag ni Congresswoman Mana Milky. So hindi pa pala official, hindi pa final yung decision ng Justice Committee report. Isasalang pa sa plenary yan. Ganun pala ang proseso dyan. Ito ay naaprubahan sa committee level at idudulog na nila next week na daw yung resulta ng naging pagdinig at botohan sa Committee on Justice. Didesisyonan dito sa plenaryo. So, kung mananalo ang naging desisyon, insufficient pa rin, wala talagang impeachment complaints. Pero sabi niya nga, pwedeng mabaligtad ang resulta. Anong mangyayari yan? Isa-isa nominal voting ba yan ang mangyayari, Manang Milky? Pagbobotohan din yan, Lakay, kung magtataas lamang sila ng kamay, magbibilangan kung ilan ang boto, o nominal voting, ibig sabihin, tatayo sila sa plenaryo at explain ang kanilang boto kung bakit sasabihin na hindi insufficient in form and substance yung dalawang impeachment complaints. Warm bodies din?
Oo, dapat nandito sila. Simple majority, ibig sabihin kaya kung sino yung present, halimbawa 100 ang present sa plenaryo, yun ang pagbobotohan at pati yung magibilang. Sa boto ng first impeachment complaint na isinampa, neto ni Andre De Jesus, 42 ang favor, isa ang negative at 3 ang nag-abstain. Yung impeachment complaint naman na isinampa ng bayan, 7 ang bumoto ng sufficient, 39 ang bumotong insufficient at 0 ang nag-abstain. Alam mo Lakay, tinignan talaga namin yung nagtaasan ng kamay kung sino ang pabor doon sa insufficient in substance. Naging sina Congresswoman Leila de Lima at Shell Jokno, itinaas nila ang kanilang kamay. Kulang talaga sa substance. Kasi news articles at binanggit nila kung yung pinakamatinding aligasyon na pagkuha ng pondo ni Pangulong Bongbong Marcos through budget insertions and kickbacks, ang sabi nila hindi pwede na ang tatanggipin lamang nating ebidensya ay yung video ni Congressman Elizalde o former Congressman Elizalde kasi hindi ito tatanggapin maging sa korte. Dapat daw umuwi siya dito sa bansa, panumbaan niya na totoo lahat ng kanyang alegasyon, baka sakali merong pag-asa yung maligasyon laban sa Pangulo. Pinagbasyan pala yung video message statement ni Saldico. Oo. Hindi daw matatag yun. Oo, hindi matatag. Bukod sa mga news articles, ang gusto nila ay talagang matapang na mga na mga concrete evidence, ika nga. Oo. Yes. So, next week pagbobotohan niyan, Manang Milky, sa plenary. Oo, sa plenaryo na kayo pagbobotohan at yung aming hinihintay naman ngayon ay kung kailan maika-calendar sa order of business ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ulit schedule sa House Committee on Justice at the usual, dadaan uli sa pagdinig at pagbobotohan uli kung sufficient in form at pagbobotohan uli kung sufficient in substance. Sa ngayon, Lakay, ay naka-break ang plenaryo. Ang inaantabayan na namin, Lakay at Thea, ang desisyon ng House Committee on Ethics kung masususpindi ba, ma-expel ba sa kanyang posisyon si Congressman Chico Barsaga ng 4th District ng Cavite. Ayan, naku, kung next week ang discussion sa plenary, ha? Abay, sabi na ating buwit, naku, Lakay, asahan mo, maraming magsusuot ng Amerikana. Ayan. Bakit Amerikana? Bakit? Basta, ayan. Pagka ganitong kukunti ang magsusot ng barong, baka puro Amerikana lahat. Yan. Bukod sa napakalamig dito sa Kamara. Ayun naman pala. May dahilan sila. Malamig. Ayan. Napapanahon. Napapanahon. Basta may impeachment. Sabi ko sa iyo. Ayan, malamig kasi bumabaha. Ayan. Bumabaha. Ayan. Okay. Okay nga, Rod. Naslow ako doon, Lakay, Nagbabuffering pala ang signal ni Thea. Anyway, Lakay at Thea, babalik ako maya-maya ng konti siguro sa susunod ng programa. Ongoing ang tohan kung mapapatalsik ba, kung ma-expel sa Kamara o mapapatawan uli ng panibagong suspension si Cavite Representative Kiko Barsaga. Kahit wala si Kiko, pwede hindi siya na yan? Hindi ba kahit hindi madepensa niyo ng sarili? Binigyan siya ng sapat na pagkakataon na kay last na hearing kahapon, hindi rin siya pumunta. No show. Ayan, okay. Sige. So babalik na lang ko, Lakay, dito naman sa resulta ng botohan kaugnay ng ethics complaint laban kay Congressman Chico Barsaga kung siya ba ay mapapatalsik sa pwesto. Muling ba sususpindi? Babalik ako sa pagbabalik sa mga kaganapan dito sa Kamara. Ako si Neo Triguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Regunan. Exciting ang mga balita mahabigan nangyayari sa ating kapaligiran. Executive, Judiciary, Legislative. Ayan. At yung mga gods of Padre Faura ay tahimik lang nagmamasid. Report mula kay Boy Gonzales. Philippine Coast Guard natagpuan na ang lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Idetalye mong balita, RH29, Boy Gonzales. Boy.
Kaya Lakaya Deo, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na eksaktong lokasyon ng lumubog na motor vessel MV Teresa Kerstin 3 sa humigit kumulang 1.8 nautical miles mula sa Balok-Balok Island, Basilan, ngayong araw. Ayon kay Coast Guard District Southwestern na Mindanao Commander, Commodore Rehad Marte, ligtas na nakapasok ang mga technical diver ng PCG sa loob ng lumubog na barko bilang bahagi ng patuloy na underwater assessment operation. Kaya sinabi ni Commodore Marte na positibong nakilala ng technical diving group ang nabanggit na sakyan dagat matapos malinaw na mabasa ang pangalang MV Teresa Kerstin 3 na nakasulat sa katawan ng barko. Dagdag pa niyan, ang dalawang bangkay na na-recover ngayong araw ay nakuha ng mga diver ng TTG mula sa railings ng lumubog na sakyan dagat. Isinasagawa ang diving operation alinsunod sa aprobadong dive plan na may layuning masuri pa ang kalagayan ng barko at suportahan ang posibleng karagdagan ng recovery operation. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, report mula kay James Galange. Ilang energy infrastructure sa Ukraine binomba ng Russia. James Galange sa detalye. James Galange. Balita mula sa Ukraine, sunod-sunod na ballistic missiles at drone strikes sa pinakawalan ng Russia at pasabugin ng mga energy infrastructure ng eastern city ng Kharkiv kahapon. Ito'y nangyari sa kabila ng nararanasang pinakamalamig na temperatura na aabot sa -4 degrees Celsius at muling mag-iwan sa migit 1,000 tower block sa kabisera na walang supply ng kuryente. Ayon sa Kremlin, bunga mo ito ng nag-expire na kasunduan ng dalawang bansa sa enerhiya na siyang binalangkas mismo ng Amerika. Magugulit ang sinabi noong nakaraang linggo ni US President Donald Trump na kinausap niya na umano ng personal si Russian President Vladimir Putin na huwag bombay ng Ukraine dahil sa malamig na panahon. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James, sa ating sports. Filipino setter Owa Retamar maglalaro bilang import sa Cambodia. Idetay mong balitang yan, Millie Borja. Millie B. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, magsisilbing import sa isang overseas league si Owa Retamar matapos pumirma ng kontrata sa Visaka para sa 2026 Sarkeng Cup sa Cambodia. Dumating ang development kasunod ng pag-anunsyo ng dati niyang kupunan na Signal Super Spikers na ang kanilang leave of absence mula sa nalalapit na Spikers Turf Open Conference noong nakaraang linggo. Sa paglipat nito, nadagdag si Retamar sa listahan ng mga Pilipinong volleyball players na nagdadala ng kanilang talento sa ibang bansa. Nauna nang pumirma ang kanyang Alas Pilipinas teammate na si Mark Espejo sa TSG Skyhawks ng Taiwan Professional Volleyball League. Isang veteranong setter, naging bahagi si Retamar ng Philippine Men's National Team na nagwagi ng silver medal sa 2019 Southeast Asian Games na ginanap sa bansa at bronze medal naman sa 2025 edition sa Thailand. Dadalhin ni Retamar ang kanyang karanasan sa Cambodia sa pagsabak niya sa Sarkeng Cup, na kilala rin bilang 4th National Volleyball Championship. Pinahihintulutan ng torneo ang bawat kupunan na kumuha ng isang foreign player bilang bahagi ng layunin ng liga na pataasin ang antas ng kompetisyon. Magsisimula ang Sarkeng Cup sa February 7 at magtatapos sa March 1 na gaganapin sa National Olympic Stadium sa Cambodia. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, at congratulations kay Asia Rosa Simpson ng Quezon City. Kinoronahang Miss World Philippines 2026. At yan nakabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay. Karen Oyong. Oras. Ano nang tama? Yun nasa relo o dito sa computer? Pwede both. Oras alas 5:07. This time check is brought to you by Ace. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, prito ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan
yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya.